Bukas naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa hiling ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na ilipat sa House Committee on Justice ang kustodiya sa nagpakilalang dating security aide ng bise na si Ramil Madriaga. At yan ang unang balita ni Tina Panganiban Perez. Sa formal na sulat na ipinadala sa House Committee on Justice, nagmosyon si Akbayan Representative Chel Jokno na ilipat sa komite ang kustodiya ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang nagpakilalang dating security aide ni Vice President Sara Duterte na nagsabing naghatid siya ng milyong-milyong pisong pera sa ilang individual sa utos umano ng bise. Dati nang sinabi ng bise na hindi niya kakilala si Madriaga at hindi siya kailanman naging tauhan ng DepEd at ng OVP. Isinumite ni Jokno ang sulat matapos sabihin ng BJMP na may banta umano sa buhay ni Madriaga na nakabilanggo ngayon sa BJMP facility dahil sa kasong kidnapping. Ayon kay Jokno, kailangang matiyak ang kaligtasan ni Madriaga at availability nitong maging witness sa gumugulo ngayong impeachment complaints laban sa bise. Precisely why we want to make sure that he can come before the committee so that we can assess kung talagang ano ba yung alam niya, bilang personal knowledge niya, at kung talagang kapanipaniwala siya. Sabi ng kampo ng bise sa isang pahayag, gusto rin nilang maging ligtas si Madriaga para maipakitang manloloko nila ito. Kaya bukas daw sila sa hiling ni Jokno kung ito ang paraan para matiyak ang kanyang kaligtasan. Paniwala rin nila, may tuturing lang na material witness si Madriaga dahil mapatutunayan nila sa kanyang testimonya na politika nila ang nasa likod ng pagpapa-impeach sa pangalawang Pangulo. Nagmosyon din si Jokno para ipasabpina ng komite ang SALE ni VP Duterte at mga dokumentong hawak ng Anti-Money Laundering Council para sa anumang transaksyong may kaugnayan sa bise. Kasama sa mga pinapasabpina ni Akbayan Representative Chel Jokno sa House Committee on Justice ay mga record ng accounts na nasa pangalan ni Vice President Sara Duterte, nasa pangalan nila ng kanyang asawang si Atty. Man Scarpio at nasa pangalan nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna rito, naghain ng mga abogado ni VP Duterte ng appearance ad cautelam sa House Committee on Justice para ipakilala ang mga tatayong abogado sa impeachment proceedings. Ayon kay committee member Congressman Terry Ridon, posibleng may conflict of interest sa mga abogadong sina Atty. Michael Powa na dating spokesperson ng DepEd at Atty. Reynold Munsayak na dating Assistant Secretary for Procurement ng DepEd dahil posible silang maging mga witness sa impeachment proceedings. If they are required to appear as witnesses, automatic po ba na dapat bumitaw na sila as lawyers? It would also depend kasi kung ano yung ilalaman ng kanilang testimony. And then that would be the time that that decision would have to be made. May hanggang Lunes si VP Duterte para maghain ng sagot sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.